Sira na nga ba ang ating GPR 250? Alamin natin yan sa video na 'to. Let's go! So what is up guys? We are back again with another GPR 250 video. But as you can see ngayon, iba yung gamit nating motor. Ito ay ang ating bagong Gravis 125. So, kikwento ko sa inyo yung nangyari sa ating GPR 250 habang nasa biyahe tayo pauwi. And yun, ipapakita ko na rin sa inyo yung status ng motor natin pagkadating natin doon. So, sa question na nasira ba yung GPR 250 natin? Yes, nasira siya. Pero currently, naayos na natin yon at tumatakbo na siya, pero still meron pa rin tayong mga ayusin kasi palyado pa siya ngayon. And for me, medyo mabigat yung mga naging sira niya. Although wala naman naging problema sa makina, kaso nga lang itong naging sira na to, isa to sa mga pinakaayaw ko na nasisira sa isang motor. And ayan yung wirings. Kapag yan talaga yung sira ng motor, medyo masakit sa ulo, or para sa akin since ako lang din kasi yung nagagawa ng motor ko, ayan yung part na mahirap para sa akin, yung hanapin yung kung saan yung may sira, saan yung may nagsushort or grounded. Kaya para makasigurado, ang ginawa ko na lang is pinalitan ko yung buong harness ng ating GPR 250. Although nakita ko naman kung saan part siya umiinit at natutunaw na yung wire. Actually, umabot sa point na umusok na siya nung tinatry ko siyang start. So talagang inuna ko na yung safety at pinalitan ko na ng buo para makaiwas na magkaroon pa ng aberya din sa ibang parts ng wirings. Bale, sa Shopee ko lang din nabili yung wirings or yung harness. Kaso upon checking, deactivated na yata yung shop na nabilan ko. So hanap na lang kayo dyan. Around 900 to 1,200 yata yung price. So yan, tingin-tingin na lang kayo dyan. And ipa-flash ko na lang yung item name nung nabili ko para yun na lang din yung hanapin nyo. So kung bakit naman nasira yung wirings natin, hindi ko totally sure, pero ang pinaka suspect ko is yung nagdaan na tag-ulan. So around July yun, and yun yung napakalakas na bugso ng ulan talaga ng mga time na yon. So ginamit natin yung GPR natin pauwi galing sa work, and nakauwi naman tayo ng maayos and wala akong napansin. Pero kinabukasan, nung ni-start ko na siya, ayaw niyang mag-start, or nag-start siya pero yun nga, palyado na, and then pahina ng pahina hanggang sa ayaw niya na talaga mag-start. And that brings us to the other problem pa, which is yung I think napasukan ng tubig yung tangke natin ng mga time na yon. So I don't know if habang nasa biyahe or habang nasa parking siya napasukan ng tubig. So yun yung cause na nahirapan ng mag-start yung motor. And I think kaya naman na nag-init yung wire is dahil sa pagpilit natin na buksan yung motor kahit nahihirapan na siya or palyado talaga. Yun lang naman yung pinaka-assessment ko dun sa nangyari. Pero again, yun, pinalitan ko ng buong wirings or harness yung motor para sure. And then dinray natin yung laman ng tangke, inubos talaga natin, tinuyo natin. At yes, nakakita tayo ng signs talaga na napasukan siya ng tubig. Nagkaroon ng mga ilang spots na may kalawang. And pagkabukas ko ng carburetor at pag-drain ng gasolina na nandun pa is medyo kulay orange na siya. So kalawang talaga.
which is mali ko yon. Kasi dapat the first time na nahirapan siya or na nagka-problema is naayos na agad natin para nakita natin na mayroong tubig. Ang nangyari kasi is hindi ko siya nagamit ng 1 month. Wala kasi akong time noon na buksan or ayusin siya. So 1 month siyang natenga and 1 month na nandun yung tubig. Kaya talagang naging kalawang siya. Kaya reminders na rin talaga to sa ating mga GPR owners na huwag nating ibabad sa ulan yung GPR. Pero again, ang tingin ko talaga is sa parking siya napasukan ng ulan habang nakapark siya sa labas, then naulanan, hindi yung habang tumatakbo. Kasi parang wala namang way na papasukan siya sa tangke habang tumatakbo, or kung magkaroon man sobrang minimal lang yun sigurado. Ang talagang naging cause siguro nun ay yung matagal na nasa labas, then naulanan, yun talaga marami yung papasok na tubig sa cup nung tangke natin. Kaya lesson learned talaga, and ayun, confirm nga na totoo yung sinasabi din ng iba na maselan nga itong GPR 250 or yung mga Z200 sa ulan or basa. Syempre, iba-iba pa rin tayo. Pagka naman iningatan nyo yan, hindi naman lagi nababasa, siguro makakaiwas naman kayo sa mga ganitong problema. So skip ko na tong video guys, and diretso na tayo dun sa ating GPR 250. Yan, so start na natin to. Tingnan natin kung aandar ka agad. Uy, ano yun? Naputol? Naputol yung cable na to. So ayun, habang tinetesting natin or pinapainit natin tong motor, naputol naman yung kanyang throttle cable. Buti na lang nandito lang tayo sa garahe. Mahirap to kung sa labas pa, inabutan ng pagkaputol. So ayun, dito nga siya naputol. Bili tayo ng cable para dito sa ating GPR 250. So yan, gamitin natin tong Easy Ride 150 na AirPods. Ito pala yung nabili nating cable. Ito yung binigay sa akin, yung sinabi ko na yung model ng motor natin. Nakabit na rin natin. Hindi ko na na-videoan yung pagkabit since madali lang din naman. Wala naman tayong kinalas na fairings. Testingin na natin.
okay naman yung takbo niya ngayon, and okay din yung bagong palit natin na kable. Wala namang sabit or hindi naman nagwa-wild. Yun yung isang importanteng tandaan nyo guys kapag nagpapalit kayo ng throttle cable, kasi minsan kapag sobrang ikli nung nakuha nyo, possible na mabanat siya agad, na pagka niliko nyo yung manibela nyo, may hila siya ng kusa, or parang mabilis siyang mahila, kaya kusa siyang magto-throttle and magwa-wild yung motor nyo nun. Dito sa nabili ko is okay naman, okay naman, sakto lang din kasi talaga yung haba ng cable niya sa loob and doon sa labas. And ayun guys, buhay na buhay pa tong GPR 250 natin. Wala pa akong balak palitan to or i-dispatch to. Marami pa tayong upgrades na gagawin dito, and sobrang na-enjoy ko pa rin naman gamitin to. Pero medyo magiging madalang na yung biyahe na to ang ating GPR, since hindi na natin siya gagamitin as pang daily. So ayun yung magiging purpose ng ating kinuha na Gravis 125, para siya na yung magiging daily natin pang pasok sa work. Kaya magiging weekend bike na lang talaga natin si GPR, and yan, pang rides na lang siya, hindi na siya masyadong malalaspag sa daily use. Dito ko na muna tatapusin ang video guys. Again, salamat sa panonood and salamat sa suporta. Kung may mga tanong kayo, tanong nyo lang dyan sa comment section at sasagutin natin yan. Kung di ka pa nakasubscribe, pinutin mo na yung subscribe button para sa mga susunod pa natin na GPR content. Ride safe always guys, and stay pogi.